Kompleto na po. Amen. Praise God po. Sige po, tayo po lahat ay tumayo. Ating sabay-sabay basahin ang salita ng ating Panginoong Diyos na matatagpuan sa 1 John chapter 5 verse 13 in 1, 2, and 3. Isinusulat ko ito sa inyo na mga sumasampalataya sa anak ng Diyos upang malaman ninyong mayroon kayong buhay na walang hanggan. Purihin po ang Diyos sa kanyang pangako ng kaligtasan. Sige po, makakaupo na po tayo. Praise God indeed for His promise of salvation. Amen? Diretso na po tayo, Coach. Amen. Question, mga kapatid. Question agad. Amen? Marami po tayong itatakal, so mabilisan po ito. Amen po. Sigurado ka na ba? Sigurado ka na ba pagdating na sa iyong buhay na walang hanggan? Amen. Are you sure if you are saved? Amen? I'm asking you po, are you sure that you are saved? Amen. You don't have to answer, amen. Answer in your own. Amen. Answer, masasagot ko nga ba talaga seriously ang katanungang ito? Coach? For some of us, pag tinanong po tayo, sigurado ka na ba? Nahihirapan po tayong sumagot, no? Kasi unang-una ang sasabihin natin, masyado na mga assuming. Pag sinabi mong sigurado ka na mapupunta sa langit, masyadong assuming. Kasi ang sabi po sa Bible, ano pong sabi sa Bible, lang nananatili hanggang wakas ay siyang maliligtas. So paano sa future? Paano 6 months from now kung hindi ako nananatili? How can I say na sigurado akong maliligtas ako? Amen? That is the assurance of the future. Sa ibang discussion po yon. But today, the question is, when God calls you today, kapag tinawag ka ng Panginoong Diyos, amen? Kapag tinawag po tayo ng Panginoong Diyos, kapag tayo po ay namatay, nawalan ng buhay, hindi po tayo nawawala ng existence. Nililipat lang po yung existence natin from this earth and either to heaven, to God's kingdom, or to hell. Amen po ba? Now, at this very moment, ask yourself, kung tawagin ako ni Lord ngayon, saan ako mapupunta? Is it heaven or is it hell? Sasagot po ba natin? Ang iba, ayaw nating sabihin yes dahil sasabihin natin only God knows. Amen? Indeed, ang Diyos lang ang nakakaalam. But, amen? Praise the Lord, praise God, dahil hindi niya sinarili. Sinabi niya sa atin kung paano natin malalaman na tayo ay ligtas na. There is a statement in the Bible that says you can be sure of your salvation if the evidences are in you. Kung makikita sa buhay mo yung mga ebidensya na pinapakita sa Bible. Amen. Ang iba naman sa atin, ayaw magsabi na, ligtas na ako. Pag tinanong, ligtas ka na ba? If you die today, will you go to God's kingdom, with God in His kingdom? Ayaw magsabi ng ano kasi magmumukha daw mayabang. Amen. Kung ang sagot po natin pag tinanong ka na, are you saved? Tapos ang sagot po natin is, because I believe, because I am continuing, because I repented, dahil naniniwala ako, dahil sumasampalataya ako sa Panginoong Diyos, dahil nagsisi ako, dahil nagpapatuloy akong gumawa ng mabuti, dahil ginawa ko to, dahil hindi ko na ginagawa to, therefore, nakakasiguro akong pupunta ako sa langit. Kung yun po yung sagot nyo, then meron pong kayabangan doon. There is pride. So what should be the answer? The answer should be, I am sure of my salvation, nakakasiguro ako ng kaligtasan ko because of what He has done. Because of what Jesus did, because of what God did. God sent His one and only Son to die on the cross, to suffer, to bleed, amen, maghirap para bayaran ang ating kasalanan. Amen? If your answer is that way, that is not kayabangan. Dahil ano ang sabi sa Bible? Anong sabi kanina? Upang malaman ninyong mayroon kayong buhay na walang hanggan. May sinabi sa Bible na malalaman natin kung meron tayong buhay na walang hanggan at hindi po kayabangang sabihin, Coach, hindi po kayabangang sabihin na I am saved. Not because of what I did, not because of what I am doing, not because of what I will do, but because of what God did.
After He died on the cross, after He suffered and bled on the cross, what did He do? He gave us the gift of faith to believe. Amen? And when we believe, God gave us the Holy Spirit that sanctifies us, that enables us to repent every day, to be convicted by our sin. All of this is all of God. Amen? Kaya wala pong kayabangang sabihin that I am sure of my salvation. Amen? Actually, this is a controversial topic. Kasi usually when you talk about assurance of salvation, ang tendency po ng ibang nakakapakinig, ay ligtas na pala ako. So therefore, I can do anything that I want. I can be a careless Christian. I don't have to serve in the church. I don't have to strive for holiness. Ligtas na ako. I can do anything else. Everything else. Ligtas naman ako. There's assurance of salvation. Kung ganun po yung ating naiisip, when we hear about the promise na sinasabing malalaman mo, amen, kung ikaw ay tunay na tumanggap na ng buhay na walang hanggan, you are at risk of being condemned into hell. Amen? Dahil ginagamit mo ang grace ni Lord as excuse para magkasala. Dahil ang tunay po na nakakasiguro ng kanyang kaligtasan ay yung mga anak ng Diyos na nagpupursige dahil sila'y tumanggap ng kaligtasan. Sila po yung nagpupursiging magpakabanal, mabuhay sa kabanalan at katwiran ng ating Panginoong Diyos. Amen po ba? Sila po yung may tunay na pag-ibig sa Panginoong Diyos. Sila po yung talagang may pusong nais maglingkod at ibigay ang buhay nila sa Panginoong Diyos. Yun po ang tunay na may kasiguruhan na sila'y tumanggap na nakabuhay na walang hanggan. Amen? Amen. So, kung hindi po tayo sigurado na tayo ay ligtas na or tayo ay nakatanggap na ng buhay na walang hanggan, ang ibig po sabihin nito, hindi rin tayo sigurado na tayo ay anak na ng Panginoong Diyos. And that is where the problems comes in. Kapag hindi tayo sigurado na anak na tayo ng Panginoong Diyos, that is the very reason why I got convicted to again preach this message dahil may naririnig ako sa mga kapatid na hindi pa sigurado kung sa langit o sa impyerno sila pupunta. Meron pa po ba sa atin noon? At kung meron sa atin ganon, ibig sabihin hindi tayo sigurado na tayo yung mga anak na ng Diyos. Hindi tayo sigurado na our Father in heaven is indeed our Father. Ano pong consequences nun? You will not be able to boldly come to the presence of the Lord in intercession. Hindi ka po makakapag-pray ng maayos. Dahil hindi ka sigurado, tatay ko ba talaga ang Panginoong Diyos? Anak ba niya talaga ako? Bigyan natin ng example. I always like to use the King of Saudi Arabia as an example. No? Nagpadala ng messenger yung hari ng Saudi Arabia, pumunta kay Pastor Kim. Ang sabi ng emissary, Kim, ikaw yung matagal nang nawawalang anak ng hari ng Saudi. Amen? So, natuwa si Pastor Kim. But do you think that information is enough para makalapit si Pastor Kim boldly to the king? He does not know the king personally at hindi siya sigurado, talaga ba talagang anak ako ng hari? Can you imagine ganong sitwasyon tapos si Pastor Kim hihiling agad, tulungan niyo po yung kapatid namin sa Dubai na stranded. Or tulungan niyo po yung lahat ng kasama namin sa church, lahat kami makapasok sa Aramco, magaganda ang sweldo. Kaya niya bang hilingin yun sa hari ng Saudi when he doesn't know? He is not sure if he's really the son of the king. That is the same way for us. Kung hindi po tayo sigurado sa ating kaligtasan, hindi po tayo sigurado sa ating identity as children of God. Amen? Paano po tayo manalangin? Ang panalangin po ba natin, is there an assurance that indeed you are really talking to your Father in heaven? Your Father who is all-powerful, who created all things in this universe? Meron po ba tayong ganong boldness in prayer? So this is a problem in a church. This will be a problem in a church. If all of us don't realize, don't know, if we are true children of God, our worship will be affected. There will be no joy in worship. Ang ating pagsunod will not be
as intense as it should be? Because we don't know our Father. Hindi natin alam, tunay ba talaga akong anak ng Panginoong Diyos? Amen? Kaya po sinabi ni Apostle John, kaya po niya sinulat ang mensaheng ito. Isinulat ko ito sa inyo mga sumasampalataya sa anak ng Diyos upang malaman ninyong mayroon kayong buhay na walang hanggan. Sinulat po ni John to noon during his time to the church in Asia Minor. Ito po yung banda sa may West Turkey. Dahil meron pong mga kaguluhan or may mga conflicts na nangyayari sa church. May mga umaalis sa church, nagsasabi sila na mali ang paniniwala nyo, kami yung tama. Meron namang nagsasabi na, nililin lang nila yung mga tao sa churches sa Asia Minor. So magkakaroon ng struggle in faith. So nagkakaroon ng struggle sila when it comes to their identity as children of God. So the same case is happening with us right now. For some of us, hindi natin masabi, anak ba talaga ako ng Panginoong Diyos? That's why John wrote, sinulat ko ito upang malaman ninyo. Alam niyo po yung ibig sabihin ng upang malaman in Greek? It means oida. Ang ibig sabihin po nito is to know with certainty. May kasiguruhan. Amen? Chinek ko po to, ilang beses lumabas ang oida sa Bible. I checked everyone, it's indeed. It's all about certainty, kasiguruhan, upang malaman nyo ng may kasiguruhan. So that means we can reword this as upang makatiyak kayong mayroon kayong buhay na walang hanggan. Amen. So ano yung mga ebidensya na yon na sinasabi ni John? First of all, bago po tayo pumunta sa ebidensya, let's check the reasons why we doubt our salvation. We cannot dig deeper dito dahil wala po tayong oras, kulang pa tayo. But kadalasan po, the reason why we doubt our salvation is because of our ongoing sin. Dahil sa kasalanan natin, nalalayo tayo kay Lord. So you're asking yourself, anak ba talaga ako ni Lord? Na-save na ba talaga ako? Ba't hindi ko maiwasan tong ganitong kasalanan? Spiritual coldness towards God, distraction from the world, inconsistent Christian living, lack of spiritual discipline, weak or immature faith, poor understanding of the gospel, and spiritual accusation from the enemy. These are the reasons why we doubt our salvation. But then again, sumulat po si John kung paano natin malalaman. How can we be sure? Amen. Hindi po to sinulat ni John para pagdudahan natin yung salvation natin. Para manghula tayo, save na ba ako o hindi? Para umasa tayo, sana save na ako. No. John wrote this so we will know if we are or we are not saved. So today, this is going to be a blessing and it's going to be a warning for each of us, for us to know kung saan ba talaga tayo pupunta. Amen. So evidences. Marami pong evidences na makikita natin sa 1 John. Amen. Again, ang 1 John sinulat para malaman natin kung paano tayo makakasiguro. Hindi po to sinulat para malaman natin kung ano yung gagawin natin. Amen. This is not what you need to do for you to be saved. This is about the evidence kung tayo ba ay ligtas na. Amen. Napakarami po nito. Actually, as I was studying 1 John, ang dami pong mensahe na pwedeng mabuo. And as I was checking the time, hahaba po ng hahaba. So hindi po natin kakayanin explain ito lahat. But please, read your Bible, read 1 John again, and see for yourself the details. So nandiyon po, evidence of eternal life, believe that Jesus is the Christ, the Son of God, 1 John 5:1. Trust God's testimony about Jesus. Amen. Walk in obedience to God's commandments. Continue to abide in Christ and in the apostolic teaching. Live a life that practices righteousness and do not live in habitual sin. Amen? Love other believers. 1 John chapter 3 verse 14. Show love in action, not only in words. So these are the evidences
na kapag tunay po ito sa ating sarili, then we can confidently say and declare that indeed, I belong to God's kingdom. Have the inner witness of the Holy Spirit. Confess that Jesus Christ came in the flesh. Amen. Overcome the world through faith. Have confidence before God in prayer. Imagine po kung pag-uusapan po natin to one by one, hindi po tayo matatapos. So let us summarize. Let us summarize all this into 3 main points. Amen? Dahil ito po ay pwede nating tingnan in a condensed version. Ang ebidensya na tayo ay ligtas na or tayo ay kabilang na sa pamilya ng Panginoong Diyos o tayo ay mga anak na ng Panginoong Diyos. Ang sabi po dito, if we believe that Jesus is the Christ. Kung naniniwala po tayo sa ating Panginoong Hesus. That is number 1. Ang sino mang sumasampalataya na si Jesus ang Kristo means sumasampalataya that Jesus is the Christ. Christ means Savior, ay anak ng Diyos. Amen? Kung sumasampalataya tayo na ang ating Panginoong Kristo is the Christ or the Savior, that means we are God's children. Amen? At ang sino mang umiibig sa Ama ay umiibig din sa kanyang anak. Matatagpuan po ito sa 1 John chapter 5 verse 1. But, ano pong paniniwala ang sinasabi dito? Amen? Ang sinasabi po dito, we believe in Jesus of the Bible. Naniniwala po tayo sa Jesus na nakasulat sa Bible. Hindi po yung Jesus na dinisenyo natin. Naintindihan niyo po? May napanood po akong post sa Facebook. Isa po siyang sikat na personality, amen, sa TV. Ang sabi niya po, I don't believe that I will go to hell because I believe in Jesus who is love. And siya po ay LGBTQ na may kinakasamang lalaki. Pareho po silang lalaki. Amen? So, he designed his own version of Jesus. Hindi pa yung Jesus sa Bible. Yes, Jesus in the Bible is love. But he is also just and he is righteous. And he will not tolerate sin. Amen? Hindi ko po kinokondem yung taong yon. We don't know, maybe tomorrow, maybe day after tomorrow, God will convict him and he will be saved. Pero, ang pagkakakilala po na sinasabi dito is yung kung sino po yung Jesus sa Bible, yun po dapat ang pagkakilala natin sa Kanya. Ano po ba si Jesus? Jesus is the Son of God. Amen? Jesus died for our sins. Jesus rose again 3rd day after His death. Amen? Jesus is our only Savior. Ang Panginoong Hesus ay nagkatawang tao upang maranasan niya lahat ng temptation na dinaranas natin and yet, He never sinned. This is the Jesus that we need to believe for us to know that we have eternal life. Maliwanag po? Amen. But now, another situation. Lahat po ng yan, kahit po ang demonyo naniniwala din. They believe that Jesus is the Son of God. They believe that Jesus died for our sins. So ano pong pinagkaiba? What kind of belief? Amen? The belief that we have compared to the belief of the demons is that our belief leads us to have a relationship with Jesus Christ. Yung paniniwala natin hindi nagtatapos sa paniniwala. Yung paniniwala natin makes us believe that He is our Lord. Siya ang ating Panginoon. Therefore, lahat ng sasabihin niya, susundin natin. Lahat ng sasabihin niya, yes, hindi natin masusunod lahat, hindi natin kayang sundin lahat. But in the deepest chambers of our heart, we want to obey Him. We want to serve Him. We want to please Him. That is the kind of belief na sinasabi po dito. Not simply, I believe in Jesus and then it cannot be seen in your life. Nakikita po ba sa atin na iniibig natin si Jesus? Does our children see that we love God, our brothers, our mothers, our fathers, our co-workers?
Or minsan nagsasabi, ay, Christian ka pala. Because they didn't know, amen, that we have a relationship with God, that we love God. Amen, yun po yung klase ng belief na sinasabi natin dito. Hindi katulad ng belief ng mga demons. Amen, it is a belief that wants to obey, that wants to love, that wants to submit. Amen, it's a belief na no questions asked. Pag sinabi ni Jesus na ganito, ganito. Susundin natin. Hindi natin babaliin yung sinasabi sa verse na sinasabi niyang dapat nating gawin para ma-confirm sa gusto nating mangyari. Amen? Hindi tayo magpo-focus lang sa isang verse na sabi God is love. Kinalimutan na natin from Genesis to Revelation the rest that says who Jesus is. Just to justify our sin para mapatuloy natin gawin yung kasalanan natin. That is not the kind of belief. That is the evidence that tayo ay ligtas na tayo ay kabilang na sa pamilya ng Panginoong Diyos, na tayo ay already sons and daughters of God. What's the second one? The second one is the evidence of eternal life if we are already loving God's people. Kung iniibig natin yung ating mga kapatid. Amen? Ang sabi po sa 1 John chapter 3 verse 14, alam natin inilipat na tayo sa buhay na walang hanggan. Mula saan? Mula sa kamatayan. Dahil, bakit po nasabi na ganon? Dahil minamahal natin ang ating mga kapatid. Ang sino mang hindi nagmamahal sa kanya, kapwa, ay nananatili sa kamatayan. Amen? Ulitin po natin, papasok na naman ang forgiveness. Amen? Kung meron tayong bitterness sa puso natin, kung meron tayong unforgiving emotions or thoughts para sa kapwa natin, especially sa mga kapatid natin sa pananampalataya, ano pong sabi dyan? Tayo ay nananatili sa kamatayan. Hindi po pwedeng magsabay na sabihin niya, I love him. But at the same time, yung lumalabas sa bibig natin, or yung bitterness, hindi po pwedeng mag-exist yung bitterness and love at the same time sa isang puso. Amen? We love our brothers and sisters and we know na lahat tayo, hindi pa perpekto, lahat tayo nagkakamali pa. So time will come, someone here, your brothers and sisters might offend you. Minsan sinasadya, minsan hindi sinasadya. Nakikita po ba ang pag-ibig natin sa kabila ng mga pangyayaring iyon? Tayo ay na-offend, tayo ay na-disappoint. Amen? Remember this, mga kapatid. Makikita na tayo ay tumanggap na ng buhay na walang hanggan if we truly love our brothers and sisters, despite their imperfections. Amen po? And lastly, evidence of eternal life, malalaman po natin na tayo ay tumanggap na ng kaligtasan kung meron tayong buhay na nabago na. If our life are changed. Ang sabi po dito sa 1 John chapter 2 verse 3, nakatitiyak tayong kilala natin ng Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Pastor, asan dyan yung ligtas na? Asan dyan yung member na ng family? Kung titingnan po natin sa John chapter 17 verse 3. At ito ang kahulugan ng buhay na walang hanggan, ang makilala ng mga tao na ikaw lang ang tunay na Diyos at makilala rin nila ako na sinugo mo. Means, ang pagkakilala natin sa Diyos, knowing God, is eternal life. Ang sabi po dito kanina, natitiyak natin kilala natin ng Diyos. Ibig sabihin, natitiyak natin tayo ay tumanggap na ng buhay na walang hanggan. Kung, pakibasa po, kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. The question is, sino po ang kayang sumunod ng lahat ng kanyang utos? Wala po, di ba? Alam po ni John yon kasi siya rin po nagsabi sa 1 John 10, ang sabi niya sa 1 John 1:8, kung sinasabi mong wala kang kasalanan, ikaw ay
Nililinlang mo ang sarili mo. 1 John 1:10, kung sinasabi mong ikaw ay hindi nagkakasala, sinasabi mong sinungaling ang Diyos. So, John knows na hindi natin perfectly kayang sundin ng Panginoong Diyos. Pero ano pong sinasabi niya dito? Ang sinasabi niya dito, hindi perfection. Ang sinasabi niya po dito, direction. Amen? Hindi ka perfectly nakakasunod. Yes, natitisod ka, nagkakasala ka. But your direction, your desire is to be holy. Your desire is to become like our Lord and Savior Jesus Christ. That is the question. Is that your direction? Do you already have hatred for sin? Amen? Kapag nagkakasala ko po ba, nako-convict ka ng banal na spirito, mabilis yung conviction, ay mali itong ginagawa ko. At hindi ka lang nako-convict, hindi ka, hindi ka mapakali. Hindi ka magkaroon ng peace until kausapin mo ang Diyos at humingi ka ng tawad at mag-repent. Yun po ang ibig sabihin dito ng having a changed life. Desire to follow God's will and God's command. Meron po ba tayo nun? Mga kapatid. Amen? Inulit-ulit ko po dito, naalala ko po yung dati kong buhay, proud pa ako sa kasalanan. Alam niyo po yung pornography? Of course, you know what is pornography. Proud na proud pa kami noon. May bago sa USB. Sinong gusto? May bago. But now, you cannot look at pornography the way you look at it before. There is now a different attitude towards sin. There is now hatred for sin and a love for God's commands. Amen po? There is joy in our hearts when we follow what is right, what is righteous, and what is holy. And there is conviction, and there is hurt, and there is brokenness when we know that we have disobeyed the Lord. Amen po ba? Amen. Now, Pastor, paano po? Minsan hindi ko naiwasan sumigaw, hindi ko naiwasan ang aking emosyon, hindi ko naiwasan magkasala minsan. Yes, di nga po ba sabi natin kanina, alam po ni John yon. Kaya sinulat niya rin ang 1 John chapter 2 verse 1. Mga anak, sa Bible po to, sa English version, my little children. Amen. Can you imagine the love of John towards the believers? Mga anak, sinusulat ko sa inyo ang mga bagay na ito upang hindi kayo magkasala. Amen? Ngunit, subalit, datapwat, nevertheless, amen, kung may magkasala man, may tagapagtanggol tayo sa Ama, siya ay si Jesucristo ang matuwid. Amen? If we truly belong to our God, yes, we will sin. Yes, tayo ay magkakasala. But let this be a comfort to each one of us. Jesus is ang sabi po sa English version, advocate, lawyer in a court, tagapagtanggol. Amen? He will tell the Father, ang sasabihin ng Panginoong Jesus, patawarin niyo po si Oliver because I already paid for her sins. I died on the cross and bled upang bayaran ang kanyang kasalanan. That is the intercession of our Lord and Savior, Jesus Christ, for us. Amen? And that is the gospel, mga kapatid. Sa kabila ng ating kasalanan, Jesus died for us upang bayaran ang kasalanang dapat mapunta sa atin. Ngayon, let me give you a story. Nabanggit ko na po to last time, pero hindi ko po siya share ng mas malinaw, so let me try this again. Okay, meron pong mag-ama na sa tabi ng ilog. Yung ilog, it is infested by crocodiles. Ang daming buhaya. Sinabihan niya yung anak niya, anak, huwag ka pupunta sa malapit sa tubig, dahil alam mo na, maraming buhaya dyan. Pero yung bata,
Very curious, sabi niya, kalmado naman, wala namang gumawa, wala naman sigurong buhaya dito. So pumunta pa rin siya sa tabi. Ngayon, nadulas siya, nahulog siya, hanggang sa umabot siya dun sa may tubig. So yung mga buhaya ngayon, puntahan lahat sa kanya. Sigaw siya, help, help, help. Nung narinig siya ngayon ng tatay niya, tulong, tulong, tulong pala, kasi Pilipino yung bata. Amen. Gising! Amen. So, narinig siya ng tatay niya. In short, narinig siya ng tatay niya. Takbo ngayon yung tatay niya sa ilog. Niligtas siya in short, niligtas siya ng tatay niya. Duguan yung tatay niya. But somehow, he was able to save his child. But his father died. Namatay yung tatay niya upang iligtas siya. Nung lumaki na yung bata, naparaan ulit siya sa ilog. Sa tingin po ba natin, naalala niya yung nangyari? Do you think he will go back to the river? Gagawin niya pa rin yung ginawa niya dati. Knowing the cost na pinagbayaran ng ama niya. Hindi po, di ba? That is the same way as what Jesus did for us. Jesus died, kabayaran ng ating kasalanan. Ngayon, ulit-ulitin pa ba natin gawin yung kasalanan natin, knowing na ang kabayaran ay ang kanyang buhay? The cost is so valuable. Amen? We will be like foolish people kung babalik pa tayo doon sa ilog. Alam na nating namatay yung tatay natin. Sasabihin natin, masarap kasi dito sa ilog, adventurous kasi dito. I feel good when I am in this river. But you know in your heart na mapapahama ka, and that is sin. Kapag bumalik po tayo sa kasalanan natin, alam natin kapahamakan lang ang pupuntahan natin. Amen? Yan mga kapatid. So now the question is, balikan po natin yung tanong. Sigurado ka na ba na ikaw ay nakatanggap na ng eternal life? Kung hindi ka sigurado, because as you examine your heart, meron ka pang kasalanan na hindi mo mabitiwan. Ang sabi po sa 1 John din, ang tunay na anak ng Diyos ay hindi, ang sabi doon, does not practice sin. Amen? Hindi patuloy na nagkakasala. Ano pa example nito? Yung lifestyle mo, kasalanan. Paggising mo sa umaga, kasalanan na agad. Ano magandang example nito? Kung meron tayong ka-live-in, ikaw may asawa, siya may asawa, or kahit wala kayong asawa, pareho hindi kayo kasal, but you're living in. You're living in sin. That is a lifestyle of sin. At malinaw po sinabi dito, walang anak ng Diyos ang nagpapatuloy, sinasadyang magkasala. So if that is you, then you should really examine yourself. I mean, you should not be sure about your salvation. What you should be sure of is you need to repent. Ang makakasiguro kay dapat kang humingi ng tawad sa Panginoong Diyos. At dapat kang humingi ng kalakasan sa Panginoong Diyos. Kalakasan, magkaroon ka ng kakayahang talikuran ng kasalanan mo. Amen? I believe wala naman po sa ating ganon. Amen? Di ko po alam, personal life nyo. But we know, amen? We believe in our Lord and Savior Jesus Christ. He died on the cross. He is the only Savior. Amen? We have a relationship with Him. Check. I have eternal life. Amen. I love my brothers and sisters. Naalala ko po si Seth, pumunta kami ng La Union. Nung pauwi na po siya, umiiyak, grabing iyak. Kasi gusto niyang makasama ulit yung mga kasama sa church. I would like to think that it's because he is connected in spirit sa mga kapatid sa church. He found his second family. Kay Ate Maria, kay Pastora Bing, kay Pastora Lisa, sa mga kuya doon. Amen. And even nung nakita niya sa video call, nung nakita niya lang yung mga kapatid, iyak na naman. Because there is something that is connecting us, brothers and sisters in Christ. Ang tunay na pamilya, anong nagko-connect?
The blood. Pare-pareho kayo ng dugo kasi nanggaling sa tatay at nanay. For us, what is the common in Christians, brothers and sisters? It's the blood of Christ. It's the same blood of Christ that rinses and cleanses us and saves us. Kaya meron po tayong closeness, meron tayong connection sa bawat isa. That's why we love each other. Do we love each other? Amen. Praise God. So 2, check. Check po ba? Do you love your brothers and sisters? O sabing someone hates someone. Amen? Number 3, ano po yon? Binago na ang buhay. Amen? Hindi na bubuhay sa kasalanan. Amen? Ang direksyon nyo na is you want to please the Lord. You want to obey the Lord. Amen? Check. Check po ba? You know that you have eternal life. Amen? But please, 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 study again 1 John. Huwag lang kayong umasa sa narinig nyo ngayon. Ang narinig nyo ngayon is second-hand information. But if you read the Bible by yourself, that is God speaking to you, and you will truly know that you are God's children. And you will have confidence in prayer. You will experience true joy when you are worshiping. You will experience the desire na sundin ang kalooban niya, na sumunod sa kanyang mga kautusan. Amen? Amen. Praise God. Tayo po lahat.